Abay pagkaganda naman ng balita na ito, mga ka-story. Dahil po dito sa balita na ito, wala na pong kawala, wala na pong lusot, hindi na po makakapagtago ang mga barkong pandigma ng China na palihim po na pumapasok, nagmamanman, nagbabantay sa West Philippine Sea. Canada po yan. Tutulungan na nila tayo. Bibigyan po nila tayo ng special access sa state-of-the-art na satellite po ng Canada. Ganyan po ngayon, mga istorya. Sa administrasyon lang po yan ni PBBM nangyari. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Basahin na agad natin at ipaliwanag. Philippines to track, chase, and hunt Chinese warships going dark in its waters via Canadian satellites. Matatrack na po natin, masusubaybayan na po natin, mahahabol na po natin, at mahahanting na po natin, mga kaistorya, sa pamamagitan po ng satellite connections ang mga warships po ng China. Mamumonitor po natin sila. Ngayon, baka malito po kayo dito sa terminology po na ito na going dark. Sinerch ko po kasi yan, mga ka-istorya, kasi military lingo po yan eh. Ang ibig sabihin po niyan ito Going dark is military lingo for the sudden termination of communication. The term used to describe a scenario in which communications appears to have ceased but in reality has just moved from a public communication channel where it could be monitored to private communication channel that prevents eavesdropping. Ito pa, yung kasing kahulugan po ng military lingo. What is military slang? Also known as military slang, this jargon is a set of colloquial terms which are unique to or which originated with the military personnel. They are often abbreviation or derivatives of the NATO phonetic alphabet or other so on and so forth. Ibig sabihin, military language, in short, mga abbreviations, mga salita po na ang nakakaalam lang ay mga militar. Yun pa pala yun. Okay, basahin po natin ang balita po na ito, palakihin ko. The confrontation between the Philippines and China is getting dangerous at every turn. The Philippines will use Canadian satellite to detect and track Chinese vessels that go dark in its territorial waters. So, kung sakali man, mga istorya, isasalin mo din yung go dark, o going dark sa literal. Ibig sabihin, yung, ang pagkakaintindi ko dyan, kung hindi ako nagkakamali, sa literal po, na pagkakasalin, yung mga palihim po na pumapasok, na nagbabantay, nag-i-standby o tumatambay po ng mga warship ng China sa West Philippines. Okay, ibaba po natin. Ottawa's ambassador to Manila, David Hartman, said this is at a press briefing on board HMS Vancouver, which is on a friendly visit to the archipelago. The ambassador asserted that satellite will allow authorities to detect and track vessels or ships going dark that have switched off their locations transmitter to avoid detection. So, literal nga pala ang pagkakaano, mga kaistorya. Ibig sabihin pala nung going dark, mga kaistorya, yun ho ng mga yung mga nagtatago at palihim po na pumapasok, mga kaistorya. Tapos yung bigla silang nagpapalit ng kanila pong location, o kumbaga, mga kaistorya, biglang umiiska po para hindi sila ma-detect. Yun pala yun, yung sinasabing going dark. So, hindi sila makakapagtago dahil eto na, mga ka-istorya, tutulungan na tayo ng Canada. Bibigyan nila tayo ng special access sa kanila pong state-of-the-art satellite para mamonitor po natin, matrack po natin at mahunt ang mga warship po ng China dyan sa West Philippines. Kudos. Maraming salamat po sa administrasyon ni PBB. Dati kasi, mga ka-istorya, di natin alam kung saan naglipa na yung mga warship ng ng China Sabi kasi, mga ka-istorya, ganito unang makikita mo mga mga militia vessels, kala mo mga mangingisda lang, yun pala sila later on. Yung militia vessels pala, research natin, well trained pala yan at armado Yan po, mga kaistorya, affiliated po pala sa armed forces po ng ng China Opo. Tapos ito pa, the militia vessels una. Later on makikita mo, sila pala ay binabantayan ng Chinese Coast Guard. Jesus Mario Joseph binalita ng Japan. Ang Chinese Coast Guard pala, ulitin natin, alang-alang po dahil kay senator na kababayan po natin, Robin Padilla, na ipinagpipilitan po niya na civilian in nature daw po ang Coast Guard. Binalita po ng Japan Times.
Ang China Coast Guard po pala mga ka-story, armado ng gun turrets. Kanyon, dalawa. Mayroon sa ulihan, mayroon sa unahan. Meron bang civilian na kargado ng kanyon? Wala po. At ito pa, ito po palang China Coast Guard, talaga namang affiliated sa armed forces din po ng China. Opo, paano mo masasabing ano yun? Ang binabasihan siguro ni Senador na kababayan yung definisyon ng Philippine Coast Guard na kung saan civilian in nature talaga ang Philippine Coast Guard. Yes po, itinutulad siguro iba po ang China. Pinagpipilitan niya, international law. Definition daw ng Coast Guard sa international law. Sabi naman po ni Professor J. Batumbakal ng University of the Philippines, wala naman ikang specific definition ang Coast Guard sa international law. Ibig sabihin, wala naman ikang isang tiyak na definition o paliwanag kung anong ibig sabihin ng Coast Guard sa international law. Wala naman pala. Saan yung kinuha ni Senator na kababayan yung definition niya sa international law? Wala naman pala. Expert na yung may sabi. Okay, balik tayo sa topic. Militia vessels, binabantayan ng Philippine Coast Guard. Tapos, pag nakikita po ni China na nagkakaalanganin na ang sitwasyon, biglang lumilitaw po yung gray ship po nila. Ano yung gray ship? Warship po ng China. Ano yung warship nila? Yung Navy po nila, biglang lumilitaw. Ibig sabihin po, talagang pumapasok po ang mga barkong pandigma, gray ship, warship po ng China sa West Philippine Sea. Sinusuportahan nila, binabantayan nila ang militia vessels nila at ang kanila pong Coast Guard. Sinasabing na parang pinalalabas pa na tayo ang nag-one step forward, tayo pa ang parang nanlamang, tayo ang nagpo-provoke ng sitwasyon, tayo ang nag-escalate ng sitwasyon, kasinungalingang malaki. Isipin nyo, exclusive economic zone ng Pilipinas pinapasok ng warship ng China. That is the clear what we so-called provocation, escalation coming from China, hindi sa atin. Malinaw yun. Napakalinaw noon, mga kaistorya. Ang masaklap kasi kung minsan Pilipino, kapwa natin Pilipino, ang nagpapasama sa atin. Yun ang nakakalungkot Dapat sana bilang isang Pilipino, unang-una mong ipagtanggol ay ang bansa mo, hindi ang bansa ng mga chikwa. Yun ang nakakalungkot. Di ba, mga kaistorya? Ito pa ang isang news article tungkol po dyan. Ito, local news naman po ito. Inquirer, palakihin ko po. PH or Philippine allowed to use Canadian satellites versus dark ships. So literal nga pala yung binabanggit kanina na going dark. Dark ships, yung mga palihim na pumapasok, mga nakatago sa loob ng West Philippine Sea. China po yan. China warship po ang binabanggit po dyan, mga kaistorya. Canada will give the Philippines free access to state-of-the-art satellites that will allow maritime enforcers to surveil almost in real time. Surveil vessels within the Philippines exclusive economic zone. The satellites will allow authorities to detect and track even dark vessels or ships that have switched off the location's transmitter to avoid detection. Yun pala yun, mga ka-story, according to Ottawa's Ambassador David Hartman. Kasi yung kanila pong mga kaistorya, yung kanilang communication, pag pinalitan pa nila yung transmitter po nila, hindi na sila madedetect. Isang paraan po ng pagtatago ng China warship. Ganun po pala yun. Aside from access to the Canadian satellites, Ottawa also dispatched another Halifax-class frigate to participate for the first time in the joint Philippine-US naval exercise. Opo, meron po, sasama-sama. May mga warship na nga po dyan. Nandyan nga, kung di ako nagkakamali, nandyan na po sa Manila Bay. Canada will also be sending an active duty defense attaché to Manila for the first time beginning October as part of its efforts to bolster the security partnership with the country. Ngayon lang din ito nangyari na magpapadala po ng attaché ang Canada sa Pilipinas. Ngayon lang sa administrasyon po ni PBB. We've seen a rise in behavior in the West Philippine Sea and the South China Sea that we have determined to be worrisome, Hartman said in a press briefing on Saturday on board the HMCS Vancouver. Baka may tatanong, anong kinalaman ng Canada pagkalayo-layo na nila? Bakit nandito sila sa Pilipinas? Ito na nga bukod pa sa allied countries, kaibigang bansa, kakamping bansa, ito yung sinasabi ko sa inyo.
Ito siguro hindi nakikita ng iba. Ang nakakalungkot, ano, maging sa mga elected officials po natin, parang hindi nila nakikita. Ewan ko nga ba kung hindi nila nakikita, ano, kung hindi nga ba talaga nila alam, hindi ako sigurado doon. Ano, ito po kasi mga kaistoryang tinatawag na peace and security po sa South China Sea, West Philippine Sea, o sa Southeast Asia. No? Hindi lang po yan mga kaistorya sa Southeast Asia. Hindi lang dahil sa ginagawa ng China. Hindi lang po involved dyan ay Southeast Asia. Ano, nasasapanganib ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Southeast Asia. Hindi lang Southeast Asia. Hindi lang. South China Sea, hindi lang. Hindi lang po Indo-Pacific region. Hindi lang po Pasipiko. Hindi lang po Asia. Buong mundo ang sangkot po dyan. Nasasapanganib po maging food supply, maging trade, opo, masasacrifice once na hindi napigilan ang pagiging siga po ni China dyan sa South China Sea. Bakit? Once na tuluyan pong nakontrol ni China ang South China Sea, pwede po nila yan mga kaistorya ipagbawal dyan ang pagdaan ng mga pangkalakal na barko. Kung di ako nagkakamali, 1/3 po ng mga barkong pangkalakal sa buong mundo dumadaan po dyan sa South China Sea. Pag yan po'y nakontrol ni China, anong magiging epekto nun? Just in case, pagbawalan nila, yung mga barko na pangkalakal na dumaan dyan, iikot sila hanggang doon sa likod ng Australia. Anong magiging epekto nun? Hindi lang po triple ang magiging patong sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kasama lahat yan. Pati kuryente, pati pamasahe, lahat mo yan tataas. Ito pa ang mas nakakabahala dyan. Maraming magugutom. Tataas ng sobrang inflation rate. Opo. Kasi yung food supply, magkakaroon din po ng delay. So, masasapanganib din po ang food security. Ganun po ang magiging epekto niyan. Kaya, ang mga bansa po, sa lahat po ng panig ng mundo, ng mga allied countries ni Amerika, nagsasama-sama po to counter China. Naiintindihan na po ninyo. Mga ka-istorya, ewan ko lang kung yan ay naiintindihan po ng ilang elected official po natin. Nakakalungkot lang, di ba? I think it's very clear how we stand. It's unequivocal. The decision is final and binding, he said, reiterating Canada's support to the arbitral award of the Permanent Court of Arbitration in 2016, yung Scarborough Shoal po yun. Hartman said they were looking forward to imminently concluding negotiations for the dark vessel detection program, which he said would dramatically enhance Philippine maritime domain awareness. Maganda to, ganda ng impact nito, no? Sa Pilipinas. Illegal fishing, win-win po tayo dito. Illegal fishing, it will also support the Philippines' capacity to combat illegal, unregulated, and unreported fishing. Alam niyo, mga Chinese vessels po, mga mangingisda nila. Illegal! Nag-fishing po, nangingisda po sa exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea. Bultuhan pa naman ang mga yan pag nangingisda, pati mga corals po natin sira. Oh, ay yung mga barkong kung di ako nagkakamali, sa latest na balita, isang barkong pangisda po ng China, hinuli po, inimbargo po ng Taiwan. Illegal na ng isda din dun sa exclusive economic zone po ng Taiwan. At sinubukan pang tumakas. Nabangga po nila mga kaistorya, yung vessel po ng Taiwan. Ayun, hinuli sila. Sana ganun din dito sa Pilipinas ang gawin. Palakihin po natin ulit. As well as protect its marine environments, he said, we are prepared pending the conclusions of the implementing agreement to deploy the system in the coming weeks, Hartman said. Canada's dark vessel detection program is part of the 2022 Indo-Pacific strategy aimed at helping developing countries like the Philippines find illegal vessels and protect fish stocks. Ganda po nun, Ganda po nun, mga istorya. Panalo tayo dyan. The Vancouver's participation in Sama-Sama is to promote regional security cooperation, maintain and strengthen maritime partnerships, and enhance maritime interoperability, the ship's skipper, Commodore Megan Coates, said in the same briefing. We are honored by the opportunity to participate in this complex multilateral exercise, highlighting collaboration between like-minded partners, training, and real-world environments, she said. Ganda nito. Panalo po tayo dito, mga kaistorya. Ngayon lang ito nangyari. Wala naman po tayong satellite na kasing high-tech po ng satellite ng Amerika, ng Canada, ng China. Ngayon, kung tayo bibigyan ng special access, pagkaganda. It's very important that we demonstrate to the people of the Philippines that we are committed to the region.
part of that commitment is having a physical presence here, and we happen to be blessed with having a first-rate military, Hartman said. Dagdag, ito pang isang balita. House to fund storm shelter, solar power plant in Pag-asa Island storm shelter. So magtatayo po mga ka-istorya sa Pag-asa Island ng storm shelter. Ayan po yan. Structure po yan. Ano ha, mga ka-istorya? Magtatayo doon. Ay baka si China kukontra na naman. Hindi tayo haharangin nila mga construction materials. Hindi natin kailangan magpaalam sa kanila. Si House Speaker po ang nagsasalita po dito. Yung ang information po dito first hand came from House Speaker Martin Romualdez. House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on Thursday vowed that the House of Representatives will allocate funds to build critical infrastructure. So infrastructure, in Pag-asa Island to address unique challenges faced by Filipino soldiers and fishermen operating in the disputed waters in the Spratly Group of Islands. Salamat po kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi lang pala ito para sa mga mangingisda, itong shelter na ito para rin sa mga sundalo. At dapat noon pa ito ginawa kasi nung nakaraan, stand-off tapos yung imilitarize yung mga area dyan sa West Philippine Sea. Inabandon na pa. Ayan ang nangyari. Tayo na ngayon ang nawawalan. This after Romualdez and a small contingent of lawmakers made a short trip to Pag-asa Island and saw, may mga mambabatas po pala po doon na pumunta for themselves the pressing challenges facing the island's local folk in the armed personnel manning the country's outpost in the West Philippine Sea. It's clear that Pag-asa Island needs a development plan. Dapat sana noon pa to, pinabayaan po kasi ng mga nakarang administrasyon, Hindi sana tayo nawalan ng teritoryo. The House of Representatives will take the lead in coming up with such a plan, being the institution responsible for the national budget and national policies that need legislation, Romualdez said in a press briefing. Among the key priorities is the construction of a storm shelter for fishermen where they can take refuge during typhoons or when they experience mechanical trouble while on the high seas. Aside from its storm shelter, the House is also set to allot funds for the construction of a solar power plant, ice and cold storage facility, ganda, desalination plant, satellite-based communication facilities, and conduct seafood-based livelihood training, among others. Romualdez said that through these projects, he hopes Filipinos fisher folk would be less fearful of conducting their day-to-day activities in the Spratly, also known as the Kalayaan Group of Islands. Kasi yung presensya ng pinagtatabo yan, kung nandyan kung mayroon na po tayo diyang infrastructure at may mga sundalo na po tayo dyan na nagbabantay, pagkaganda, di ba? The Speaker added that supporting local troops in the area underscores the Philippine government's commitment to assert its sovereignty over its territorial waters. Ngayon lang din naging matigas. Tayo, mga ka-istorya, maging ang mga mambabatas natin, ngayon lang din naging desidido. Salamat talaga. Salamat sa leadership po ni House Speaker Martin Romualdez. We toured the island and had lengthy conversation with our brave soldiers and kababayans in the community. This allowed us to get a first-hand account of what's really happening on the ground and what needs to be done by Congress to address local issues, he said. Before departing for Puerto Princesa to pay his respects to the late mayor and so on and so forth. Ay, salamat. Pagkaganda po ng mga balita. Ito, pakishare po at pakilike, mga ka-istorya. Ako'y natutuwa sa mga ganito pong balita, mga ka-istorya. Na tayo po ay nagiging desidido at tayo po ay nagiging matigas. Hindi na yung duwag na lalambot-lambot ang tuhod na umaatras sa China. Salamat po. Pakishare po at pakilike, mga ka-istorya. Ang napakagandang balita po na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa mga sulit po nating ka-istorya sa buong mundo. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat na mga Pilipino.